We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Alias Dodong na testigo laban sa mga dating amo na umano'y ng maltrato sa kasambahay na si LV Vergara nakaligtas sa pamamaril. Samantala pamamaril kay alias Dodong nagdulot ng pangamba kay Nanay LV. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Gabi nitong Martes nang pasukin ng hindi pa nakikilalang lalaking umano'y nakabonet ang tinutuluyang bahay ni alias Dodong sa Paluan Occidental, Mindoro. Dumiretso raw ito sa kwarto at saka siya pinagbabaril pero mabilis na nakatakas. Pumasok, pinadyakan daw yung pintuan habang siya is nanonood ng TV. So pinutukan siya, nakaiwas siya, tumalon siya doon sa nakatakas siya, pumunta siya doon sa kabilang bahay. Nagtago siya doon, then pumunta sa bahay ng kanyang amo. Nasa pangangalaga na raw ngayon ng mga otoridad ang biktima, pero hindi na idinetalye ng Occidental Mindoro Police ang pinagdalhang safe house kay alias Dodong. Ang sospek, posible raw na siya rin umanong umaaligid sa bahay ng biktima. Kasi nga, yan yung nababantayan na natin mga nakaraang araw na may naghahanap daw sa kanya. Si alias Dodong ang isa sa mga tumayong testigo sa kaso ng pangmamaltrato ng mga dating amo ng kasambahay na si Nanay LV Vergara. Ang nangyari kay Dodong, nagdulot ng pangamba at takot kay Nanay LV. Kuya Dong, salamat at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit dyan, mag-iingat ka sana. At kasunod ng nangyari sa dating kasamahan sa trabaho, humihiling na rin ngayon ng proteksyon at seguridad si Nanay LV sa mga senador. Humihiling na rin ng bagong abogado si Nanay LV. Sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan niyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Hinihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Wala pang tugon sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog nang hinga ng pahayag si Senator Francis Tolentino tungkol dito. Chairperson ng Justice and Human Rights Committee si Senator Francis Tolentino. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay matapos barilin ang isang 20 anyos na estudyante sa Isabela City, Basilan na nakuhanan ng CCTV. Sugatan naman sa nasabing insidente ang isang lalaki na malapit sa lugar matapos na tamaan ng ligaw na bala. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV sa crossing ng Barangay Doña Ramona, Isabela City sa Basilan, makikita ang isang lalaki na nakasuot na itim na t-shirt na sinusundan ang isang lalaki na nakasuot naman ng dilaw na t-shirt. Pagtawid ng lalaki na kadilaw na t-shirt sa pedestrian lane, agad itong nilapitan ng lalaki na kaitim at binaril ito at agad na tumakas. Kinilalang biktima na si Arsad Alami Jumaat, 20 anyos, residente ng Barangay Carbon, Malamawi Island at isang estudyante ng Alternative Learning System sa lungsod. Nagtamo ito ng 2 tama ng bala ng baril sa dibdib na naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Naglalakad yung biktima, bale sinundan siya ng gunman. Doon sa CCTV kasi nakita namin, bale sinusundan siya hanggang doon sa may crossing. Sa nasabing insidente, sugatan din ang isang lalaki na kinilalang si Patrick Polio na malapit lang sa lugar na pinangyarihan ng pamamaril matapos itong tamaan ng ligaw na bala sa noo. Nasa ligtas na itong kalagayan. Inaalam pa ng kapulisan ang motibo ng pamamaril. May person of interest naman kami. Hinahanap, kinukuhan talaga siya para mahuli. Na-recover mula sa crime scene ang 2 basyo ng kalibre 45 na pistola.
Nangako naman ang pamilya ng biktima na makikipagtulungan sa kapulisan para sa agarang pagkakadakip ng sospek. Nailibing na ang biktima alinsunod sa tradisyon ng Islam. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagtama ng kidlat sa isang puno sa Naga City, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Isang mangingisda sa Bato, Camarines Sur na pinaniniwala ang tinamaan ng kidlat, patay na nang matagpuan sa dagat. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Bunsod ng masamang lagay ng panahon, nakuhanan ng CCTV ang pagtama ng kidlat sa isang puno sa Barangay Liboton, Naga City, Camarines Sur, Martes ng tanghali, September 12. Ayon sa mga construction workers sa lugar, bigla na lang daw nagliwanag hanggang sa sinundan ito ng malakas na dagungdong. Nagirigda ako diba sa barak, so nakailing ako sa parting iniyo. Maluwas nga ni kuta may babakalon, kaya lang pag maansyas ako magluwas, biglang nag-ilaw, yun, nagputok na. Sa bayan naman ng Bato, Camarines Sur, wala nang buhay ng matagpuan ang isang 26 anyos na lalaki sa bahagi ng lawa sa Barangay Salvacion. Pinaniniwala ang tinamaan ito ng kidlat Lunes ng gabi. Ayon sa Bato Municipal Police Station, biglang sumama ang lagay ng panahon ng araw na iyon at halos tumagal ng 30 minuto ang sunod-sunod na pagkidlat. Pero before ka ito, nagduman si biktima, kaibanan si father niya, para nga ni manggasira. So initially, apan katong oras na ito, katong nagkitkilat, yaon sinda sa Salvacion, tung sa lake duman sa Salvacion, nanggagasira. And dahil biglang nagroute si panahon, ining biktima nakitkilatan. Taga-barangay San Roque, Madawon sa bayan ng Nabwa ang biktima, sakay ang mag-ama ng magkahiwalay na bangka para mangisda. Ayon sa ama nito, hindi na niya nakita ang anak kaya inakalang nakauwi na ito. Pero nang hindi pa rin nakauwi kinabukasan, humingi na ito ng tulong para hanapin ito. Nag-apot ako kan bantay. Kung pwede nga niya ako, itong baroto nga niya ako. Kung niya ito yung bangka. Ano na nangyari? Gakod na itong gakod kan bangka. Pinag-ila na. Paglataw kan sarong sa pinag-uupuan, naglutaw siya. Nga ako, hindi gadan na. Paliwanag naman ng Pag-asa na kung madilim na ang kalangitan, posible ang banta ng pagkidlat at pag-ulan. Kaya panawagan ito sa publiko na agad maghanap ng ligtas na lugar para maiwasan na matamaan ng kidlat. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha at pagguho ng lupa ang namerwisyo sa mga residente sa Cebu City at Mandaue City dahil sa pagulang dala ng habagat. Alamin ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tuluyan na gumuha ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito sa Lower Talamban sa Cebu City. Ang bahay nasa gilid ng Talamban Cantonment Bridge. Mahigit 300 residente ang apektado ng pagbaha sa Talamban. Kasama rito ang bahay ni Godofredo Asignar na tila naging swimming pool matapos pasukin ng baha. Pinasok din ng baha ang iba pang bahay. Mas ito kalamite para makapagawas din may pundo o matabang nila. Bumigay rin ang bahagi ng Legazpi Street sa gilid ng itinatayong high-rise building. Mabuti na lang at walang dumaraan sa lugar noong mga oras na iyon. Maayo rin kayo sa among tanaw jud igo rin siyang labot sa eskina in town nalusno na gina diha sir. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa mga naturang lugar. Sa Mandaue City na inuulan din dahil sa habagat, ipinagluluksa ang pagkamatay ng 4 na taong gulang na si Dimple matapos mahulog at anurin sa imburnal nitong Lunes. Kasagsagan daw ng ulan na mahulog sa baha ang tsinelas ng kapatid ni Dimple. Sinubukan niya itong kunin pero nalaglag siya sa kanal. Natagpuan ang katawan ng bata 300 metro ang layo mula sa pinangyarihan. Pag sa ospital, wala na jud siya punso ka namang patay na jud siya niya. Sige lang papa niya tirahan og tambal murag na dibalik siya og pitik. Mato na okay na siya. Niya mga
Bali duha ka oras nilabay. Hindi naman siya madana. Bleeding naman siya. Hirap man ang pamilya na tanggapin ang sinapit ng anak. Nagpapasalamat naman sila sa lahat ng tumulong sa kanila. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ang pamimigay ng cash assistance para sa mga micro-rice retailers sa bansa na apektado ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Alamin natin ang detalye sa report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Live, Argel. Sara, na sa mahigit 100 micro-rice retailers mula sa iba't ibang pamilihan sa ilang lugar sa bansa ang nakatanggap na ng tig 15,000 pesos na cash assistance mula sa pamahalaan. 58 micro-rice retailers sa Davao City ang nakatanggap na ng tig 15,000 pesos na ayuda mula sa gobyerno sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ilan lang sila sa mga rice retailers sa bansa na nakaranas ng pagkalugi alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na price ceiling sa bigas na 41 at 45 pesos para sa regular at well-milled rice. Pag-amin ng mga rice retailer na nakatanggap ng ayuda, malaki na raw ang lugi nila. Kaya't malaking tulong na rin daw ang ayuda ng gobyerno na gagamitin naman nilang dagdag puhunan sa kanilang negosyo. Plano is purchase sa pagbugas para mabawi lang ito gamay mong loss na mo. Sa buong Davao Region, umabot sa 182 ang kwalipikadong negosyante ng bigas na nabigyan ng ayuda sa unang batch. Natay expected nga second batch nga karon gina-identify pa sa DTI pod ang mga names, no. Ongoing ang ilang identification sa ground para mahatagan po nato kay kini siya karon nga schedule is for first batch only. Kahit pa may pag-alinlangan sa umpisa at lugi na sa kapital, ay sumunod sa ipinapatupad na price ceiling sa bigas ang rice retailer na si Nathaniel. Kaya nagpapasalamat ito sa natanggap na financial assistance mula sa DSWD. Isa lang siya sa 14 na maliliit na rice retailers sa Iloilo City na nakatanggap ng ayuda. Tama, gaya dako madamo pa niyang mabakal nga bugas niyang 15,000 nga niya. Makabakal pag di isang Japan sang well-milled ka regular rice. Nasa 37 micro-retailers naman sa Negros Occidental ang nakatanggap din ng financial assistance. Ayon sa DSWD6, may inisyal na 250 rice retailer beneficiaries sa Western Visayas ang naitala ng Department of Trade and Industry. Sinimula na rin ang pamamahagi ng 15,000 na ayuda para sa ilang rice retailers sa Camarines Sur na apektado ng price ceiling sa bigas. Kabilang dito si Juliet Palma ng Goa Camarines Sur na aminadong nalugi matapos ibenta ang tindang bigas alinsunod sa price cap. Pig 41 at saka 45 doon kami logi. Pero doon sa ibang klase, yung mga special rice. Mahigit 6 na pong nagtitinda ng bigas sa Camarines Sur ang kabilang sa unang batch ng benepisyaryo para sa naturang cash assistance. Ito po yung tugon ng ating pamahalaan dito sa mga suliranin na kinukuha ng ating mga small and medium enterprise para mabigyan sila ng assistance. Sara, nagpapatuloy naman ang monitoring ng DTI katuwang iba pang ahensya upang matiyak na nasusunod pa rin ang implementasyon ng price ceiling at upang maiwasan ang mga taong magtatangkang manamantala sa ganitong sitwasyon. Sara. Okay, maraming salamat Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 3 katao kabilang na ang maglola matapos ang pananaksak sa Limay, Bataan. Sospek hindi raw nagustuhan ang pakikipaghiwalay ng kanyang kinakasama. Narito ang report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bakas pa ang mga dugo sa bahay na ito sa Limay, Bataan. Natagpuan sa loob nito ang mga bangkay ni Rosita Lobaton, 70 anyos, Maris Sampang, 60 anyos at apong si Rain Joy, 11 anyos. Ayon sa pulisya, sospek sa krimen ang kinakasama ni Marie na si Arvin Martin na hindi niya nagustuhan ng pakikipaghiwalay sa kanya ng biktima. Matapos umanong palayasin, bumalik ito sa isinagawa ang krimen. May mga witness tayo na mula hanggang 12:30 na nag-away sila
hanggang sa may inawakan sa panaksak at itong witness ay natakot, tumakbo. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng PNP. Sabi ng pulisya na kayo namang suspect ng gawin ng krimen, pero todo tanggi sa akusasyon ang suspect. Pinuntahan namin siya. Una niyang bungad, ang sinabi niya ay hindi po ako ang pumatay. Which is, wala pa akong sinasabi sa kanya. Mahaharap ang suspect sa reklamong multiple murder. Pwede nating masabi na ito ay a certain crime of passion or a crime of hate or dahil ayaw niya makipag-ibalay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Iloilo City at Kalibo, Aklan. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Patay ang isang 27 anyos na lalaki matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilala suspect sa Barangay Railway La Paz, Iloilo City. Kinilalang biktima na si Marvin June Magayo na residente ng Barangay Rizal La Paz. Sa CCTV footage ng barangay makikita pa ang biktima na naglalakad kasamang anak nito Martes ng gabi. Batik na kulupok, tapos mga dugay-dugay gumawa ko. Pagwa ko, may nakita na kung layo na mga taong lakat pagwa na. Klasig lang paglakat. Illegal na droga ang tinitingnan motibo ng pulisya sa pagpapaslang sa biktima. Ang aton nga biktima, may previous ni sa case. Then sa kwandid to, may recovery ng isa ka sasye. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at motibo sa krimen. Binawian naman ang buhay habang ginagamot sa ospital ang isang 44 anyos na lalaki matapos barilin ng riding in tandem suspect sa Barangay New Busuang sa bayan ng Kalibo, Aklan. Kinilalang biktima si Ryan Relator na isang negosyante sa bayan ng Banga. Base sa investigasyon ng Kalibo Police, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang sinundan ito ng mga suspect hanggang sa pinagbabaril ito. Sa inisyal na impormasyon, nagtamo ang biktima ng 8 tama ng bala ng baril sa katawan. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 45. Isang van naman na tinamaan ng ligaw na bala pero hindi naman tinamaan ang mga sakay nito. Kinumpirma rin ng pulisya na nagfe-Facebook Live pang biktima ng pagbabarilin nito pero hindi nakuhanan ng video ang mukha ng mga sospek. Patuloy pang inaalam ng Kalibo Police ang motibo at pagkakakinlanlan ng mga sospek sa krimen. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa General Santos City ang pinagtulungang gulpihin ng 4 na miyembro rin ng LGBTQIA+ at 3 pang kalalakihan. Ito'y matapos umanong magbayad ang biktima sa isang tindahan gamit ang punit na pera. Narito ang report ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang aktual na panggugulpe ng 4 na miyembro ng LGBTQIA+ at 3 kalalakihan sa isang biktima na isa ring LGBTQIA+ member na pinangalan ng Rio na nakasuot ng pink na damit. Nangyari ang insidente sa Purok Kahilsot, Barangay Kalumpang sa General Santos City pasado alas 11 ng gabi. Hinampas, itinulak at pinagtutulungang sabunutan ang biktima hanggang sa humandusay na ito sa kalsada at saka ito pinagtatadyakan ng grupo. Makikita rin sa video na pumagitna na ang isang lalaki upang awatin ang mga nambubugbog, ngunit hindi pa rin sila tumigil hanggang sa nakatakbo na ang biktima, ngunit hinabol pa siya ng suntok ng isang lalaki na walang damit pang itaas hanggang sa Ayon sa barangay, agad nilang inawat ang mga nanggugulpe at kasalukuyan na nilang pinaimbestigahan ang insidente. Nagyan sila dito sa Barangay Tanod nga ipaundang sila dito, kisultihan na sila nga panguli na. Wala may problema, dapat istoryahon, dili agi sa kagubot na yan. Nakahatag mo disturbo sa komunidad. Ang punot dulo raw ng kaguluhan ay ang punit na perang ibinayad umano ng biktima sa isang tindahan, kaya kinumpronta ito ng grupo. Ngunit humantong na ito sa panggugulpe nang hindi raw nagustuhan ng grupo ang isinagot ng biktima. Dagdag pa ng barangay, nagsampa na ng reklamo ang biktima laban sa mga nanggulpe sa kanya. File of complaint si Rio, kauban tong relative siya, na na-schedule sa ato ang Lupon de Kapamayapa this coming Wednesday. Sinubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na kuhanan ng pahayag ang biktima at ang grupo ng mga nanggulpe. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao,
Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso artists ang nakisaya sa culmination night ng 14th Agten Tupi Festival sa Bayan ng Tupi sa South Cotabato. Tunghayan sa report ni Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi magkandamayaw ang mga kapuso fans sa Tupi South Cotabato nang makisaya sa kanila ang mga kapuso artists na sina Herlin Budol, Rocco Nasino at Jake Vargas sa culmination night ng 14th Agten Tupi Festival. Mas dumagundong pa ang hiyawan nang isa-isa nilang pinakilig ang fans sa kanilang performances. Nag-agawan din ang fans sa regalo ni Rocco na bracelet wood beads. Kasiyahan din ang hatid ni Herlin kung saan game na nakilahok ang fans sa larong Hep Hep Hooray. Nagpasalamat naman ang mga kapuso stars sa mainit na pagtanggap sa kanila at ang patuloy na pagsuporta ng fans sa mga programa ng GMA Network. Sobrang saya po dahil ito yung first time ko na makita si Herlin Budol. For the first time po, sobrang happy ko po. Nagpasalamat din ang Tupi LGU sa partisipasyon at suporta ng GMA Regional TV at ng lahat ng taga-Tupi sa kapistahan. Very, very different nga yung vibe dito at very energetic ang mga kapuso natin. Na-miss ko mag-GMA Regional. It's fun to be back. Sa mga kapuso natin dito sa Tupi, maraming salamat sa pagpunta at sa pagsuporta sa amin at thank you sa pagsuporta sa The Missing Husband. First time ko po dito sa may Tupi, sobrang saya ko po. Ang saya-saya po ng pagtanggap nila sa amin. Napakainit at sana makabalik po kami. Mag-enjoy po kayo sa panonood ng mga teleserye sa GMA. Nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat na pagtanggap na mainit sa amin. Thank you very much po. Lalo kami nag-enjoy kapag ganyan kayo lagi. Sobra. And lagi po kayo manood ng mga show sa GMA. Of course, Pipito Manaloto. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang mga obispo at pari mula sa iba't ibang diocese at archdiocese sa Bicol Region ang kumasa sa isang cooking challenge sa Naga City, Camarines Sur. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Maliban sa malalaking religious activity, ang Peña Francia Festival din ang panahon na nagtitipon-tipon ang mga pari, bishop at archbishop ng Bicol Region. Ito rin ang pagkakataon ng Union of Bicol Clergy para magkaroon ng iba't ibang aktibidad gaya ng sports fest. At syempre, hindi mawawala ang Obispo Cook-Off. Ngayong taon nakasentro ang patagisan sa pagluluto gamit ang main ingredient na natong o dahon ng gabi. Sapagkat itong pagtitipon-tipon ng mga kaparian ay para paigtingin at palakasin, palalimin yung kapatiran ng mga pare sa buong Bicol region. So, siguro nararapat lamang na yung mapipili nating menu ay something that would represent the whole Bicol region and walang iba kundi ang laing. Sa loob ng isang oras, ang 16 na mga pari at obispo mula sa 7 diocese at archdiocese sa rehiyon at ang Military Ordinary of the Philippines ay nagluto ng kanilang leveled up na tong dish. Kaya pagsimula pa lang ng timer, game na agad ang ating mga obispo at pari. Oo nga, laing din kami. Ngayon, surprise. Ang presentation, pati itong siguro na hiling mo, dahil ko pa sasabihin, na sinda, nagluluto na kanlaing kami, naghahalat-halat pa. Ang Diocese of Legazpi, ang pagputok daw ng Bulkang Mayon, ang naging inspirasyon sa kanilang natong pasta. This dish will remind people of, una, how sweet the volcano can be. Pangalawa,
na ganun din siya katapang. You can never expect what you're going to taste when you eat our laing. Pressured naman daw ang Diocese of Masbate dahil kailangan nilang depensahan ang kanilang pagkapanalo noong isang taon. Kaya nag-take risk din si Father Au na gumawa ng fallen taro nest gamit ang linsa o laman ng gabi. Ang dish na ito ay may mga simbolismo raw na nagdala sa kanila para muling manalo ngayong taon. Number 8! From the Diocese of Masbate. Yung mga itlog symbolizes the clergy of the Bicol region, and then yung nest, siya yung where we are being nurtured, and I think that is the manto of Ina. Dahil sa mga ganitong pagtitipon isang beses sa isang taon, umaasa ang simbahan na mas mapapalakas pa ang kanilang brotherhood o samahan para mas masuportahan pa nila ang bawat isa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaki na kumukuha ng NBI clearance sa Mandaue City, Cebu, arestado. Nitong Lunes, September 11, ang magpunta sa NBI Cebu District Office sa Mandaue City, si Gerald Aplaca. Subalit nang isearch ang kanyang pangalan, nag-hit ito sa system ng ahensya. Indikasyon na may nakabinbing kaso. Base sa datos ng NBI, ang isang Gerald Aplaca ay may kinakaharap na kasong qualified theft. Nagpakita si Aplaca ng isang affidavit na nagsasaad na hindi siya ang taong yun. Subalit taliwas ito sa investigasyon ng tauhan ng NBI. Napag-alaman na si Aplaca ay kinasuhan ng qualified theft ng dati niyang kumpanya matapos umanong nakadispalko ng mahigit 200,000 pesos. Tumangging magbigay ng pahayag si Aplaca. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.